Pastor Kibuloy kasi they've tried everything using mga infrared, mga body heat technology, baka putya pati mga sonar. Thank you very much LDS Balateras, mabuhay ka hanggang kailan kayo diyan. Pabalik na kami ng Manila ngayon. Magkukuwento muna ako, pakinggan niyo muna yung kwento ko. Kasi dapat ang uuwi nga kami supposedly today. Tapos lumabas tayo noong Friday ng gabi after ng SMNI. Pumunta tayo sa mga kaibigan natin na mga legit na mga Duterte supporters. Tapos yun nga, meron silang intel na in the works na yung extraordinary rendition para kay PRD. So, para sa atin talaga extraordinary rendition yun. Kasi ang balita, ang intel is tatrabahuin na siya. Meron na daw, ano yun, parang nakuha na namin nung Saturday pa lang, we were talking about it, tapos i-move nga sana yung ating flight until Tuesday, kasi nga, probably baka bukas hanggang Martes, baka dyan na magsisimula yung pag kay PRD, pag kuha kay PRD. And then, nakakuha naman tayo ng confirmation. Oo, punta ka na dun, nakakaya. Nakakuha naman tayo ng confirmation na live lang ako, sabi mo konti. Nakakuha tayo ng information na may 800, sorry, may 800 na police na ipapadala sa Davao City. May hello Ma'am Kish, good morning. Ayan. Black Spider, sabi niya meron daw mga nahuling pogo-pogo sa boss ng pogo sa bahay ni Atty. Roque. Anyways, that's not my concern. That's Atty. Harry Roque's problem. He's a lawyer, so he knows what he's doing and he knows what to do. Ayun, dito muna tayo sa 800 na police na planong ipadala dito coming from Region 10 daw and Region 12, papadala dito sa Davao kasi meron na daw 10 FBI agents na nandito ngayon na nag-aantay na lang na mag-mobilize, kukunin daw nila si PRD or may plano na kunin si PRD. So ngayon, iniisip natin bakit FBI? ICC yung pinag-uusapan dito. Syempre, ICC hindi naman member ang FBI or ang US ng ICC. So bakit sila makikialam? Bakit sila mag-intervene? Yun na nga yun. Ang nakakatakot doon is baka gamitin yung issue niya sa ICC para makuha nila si PRD. Dakipin nila si PRD. Kasi walang kaso si PRD dito sa Pilipinas. Walang kaso si PRD sa ibang bansa bukod sa ICC. So kung meron man silang pwedeng gamitin na reason para makuha nila si PRD, yung ICC yun. Ngayon, ang nakakakaba kasi dito is, di umano, meron daw 10 ng FBI na nandito. Again, si Mayor Basti siyempre ang mayor ng Davao. Siyempre, lahat ng nangyayari within Davao, alam niyan. So, meron na nga silang intel na nakuha na gano'n. Ngayon, ang problema natin dito mga bossing kasi, nung pumutok itong issue na 'to, nung na-open 'tong usapan namin na 'to, tinanong namin kung ano ang feel ni PRD. Medyo nalungkot ako ng sobra, oo. Kasi parang ang sinasabi nung mga kausap natin, mukhang gustong magpahuli ni PRD kasi ayaw daw niya ng gulo. Oo, tapos sabi niya kasi 'di ba noon sinasabi ni PRD nalalaban ako, hindi ako magpapahuli ng buhay, 'di ba? So siyempre, si PRD considering na ayaw niya talaga ng gulo at may masaktan, sinabi niya no'n, sabi nito, "Anong reason ng FBI hindi nila sakop ang batas?" Ayun na nga ang problema, yun yung dapat hindi nila sakop yung batas. Kaya lang ang problema kasi natin dito mga bossing is hindi na yung hindi mo sakop ang batas bla bla bla, dito sa Pilipinas lahat naman ng batas na nilalabag na nila, 'di ba? So, ano pang batas yung sinasabi ninyo hindi sakop ng batas and all, lahat naman ng batas dito tinatarantado na nila. So, lahat na nga ng bagay gagawin nila para lang makaano sila, para lang magawa nila yung mga gusto nilang mangyari o makuha nila yung gusto nilang makuha. But anyways, going back,
si PRD daw magpapahuli. 'Pag inaresto daw si PRD, magpapaaresto daw siya. Siyempre hindi naman papayag yung mga taga Davao. Siyempre hindi naman papayag yung family ni PRD kasi, um, kumbaga dahil nga matanda na siya at ayaw niya ng gulo, magpapahuli na lang daw siya. Siyempre 'di ba, hindi naman tayo papayag na gano'n. So ako siyempre galit na galit ako nung nalaman ko yun. Kaya dapat mag-extend kami hanggang Tuesday kasi ayaw pa sana namin na ayaw, parang nakikiusap sila sa atin na kung puwede dito muna kayo para at least ma-cover ninyo kung halimbawa magkakaroon ng ganyan, ano tayo, magbabarikada tayo para hindi nila makuha si PRD, at least nandodo'n kayo mga banateros. 'Yun ang request nila. So kami naman, we're up for the challenge, sabi namin, "Sige, go kami diyan, mag-extend kami hanggang kailan niyo gusto." Tapos tumawag na rin ako sa SMNI, sinabi ko na din sa kanila na baka po mag-extend kami kung sakali man yung programa natin na Banatera sa SMNI, sabi ko baka po pupuwede mag-Zoom na lang kami or magre-report na lang kami, kung magkaroon man ng standoff, magre-report na lang kami. Pumayag naman yung pamunuan ng SMNI at, yun na nga, until last night nakita na natin na lumabas na siya, mga bossing, lumabas na siya sa ni Basti Duterte. Kasi sinisikreto pa namin yun, eh. Kasi yun nga katulad ng sinasabi ko sa inyo, kami mga banateros, when we have information, hindi namin yan basta-basta dina-divulge. We have that information, nung nakaraang gabi pa, pero hindi namin nilalabas kasi siyempre may respeto kami, eh. Oo, may respeto kami sa mga Duterte at sa mga nagbibigay sa'tin ng information. So, hati, eh, may mga nagsasabi naman na hindi daw siya papayag mahuli, pero, may mga nagsasabi na magpapahuli siya, and siguro, the fact na nilabas na 'to ni Baste, sabi ko kailangan na natin pag-usapan kasi si Basti na yung naglabas, eh. Nagbigay na siya ng statement na mayroong 10 FBI na nandito sa, atin ngayon. So, and alam naman natin just recently tumutunog-tunog ulit yung ICC. Wala kasi silang reason, eh, to, do that. Wala silang reason para mag-deploy sila dito sa Pilipinas. Wala naman silang operations dito. Ang nakikita lang talaga natin is si PRD kasi si Pastor Apollo Quiboloy ano, I mean matagal na nilang ino-operate, nagbabantay sila, pero wala naman silang nakikita, eh. At, yun nga, ayon sa intel nila dito sa Davao, ang target na daw this time is direkta na, oo. Ang target is si PRD na. So yun yung ano, yun yung, mga bagay na talagang nakakalungkot dito, sa mga nangyayari na 'to. Ang problema niyan kung ang FBI hindi makapag-ugnayan sa mayor kasi nasa likod nila ang president, well, hindi ako, I don't want to speculate, pero kayo na ang bahala mag-speculate kung ano yung